nakikinig sa bawat hinaing. Magandang umaga po sa ating lahat, ang mga nakikinig na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang sinusundan po natin ngayon na kalendaryo ay nasa ika-12 linggo po tayo ngayon sa karaniwang panahon. At kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Anong araw nga ngayon, brother? June 21 po. June 21. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM. At hindi lang po sa radio ito, kundi naka-cable tayo ngayon. Wow, Sa cable. Gimba, tapos sa Talugtog. Tapos mga ilang bayan na naka-cable kaya nakikita yung mukha natin. Kaya kumaway muna tayo. At sa radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org, www.rngonline.org, at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong host ngayong linggo na ito, nananatiling paring Ilocano ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. At nandito pa rin po si Brother Raniel Soriano, ang seminaristang Kapampangan. At maswerte po tayo ngayon dahil meron po tayong isang guest na seminarian. So magpapakilala ngayon. Ako Brother. po si Brother Ferdy Ducot po ng Pampanga, isang bisitang seminarista po. So ini-invade po tayo ng mga Kapampangan. Wow. So nakikinig po si Bishop Bobet. So binabati po namin Mayap Abak po, Kirayo, po. Among. Among. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin ng pangungunahan po ni Brother Raniel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa panibagong linggo na kung saan ay pag-uusapan namin at palalalimin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagninilay namin sa mabuting balita ngayong linggong ito. Patawarin niyo man po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkukulang sa nakalipas na linggo at sa mga panahong nakalimutan naming tumawag sa iyong pangalan. Panginoon, tulungan niyo po sana kaming maging mga masunuring alagad kahit maraming bagyo ang darating o dumarating at dumating na sa aming buhay. Patatagin niyo po lalo ang aming pananampalataya at panatilihin niyo po kami sa inyong pagmamahal. Lahat po ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggong ito na babasahin ni Brother Ferdy. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangka. Kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang mga ibang bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan na sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumahimik nga ang hangin at tumahimik din ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangingilalas at sinabi sa isa't isa,
Sino nga kaya ito at sinusunod maging ang hangin at ang dagat? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat, Brother Reniel, sa pangunguna sa isang panalangin at ganoon din sa pagbasa po ng ating panauhing seminarista, si Wow. Brother Ferdy. So maraming salamat. Siguro napaganda, balikan lang yung gospel muna, yung kwento ng gospel. Nandun sila sa sa ano bang tawag doon? Malaking ilog o dagat? Para pong Sea of Galilee, yun, Opo. andun sila sa yung lugar ba na yun? Opo, para nasa kalagitnaan po sila ng dagat, tatawid po sila dun sa kabilang. So yun, Ibayo. pero hindi nabanggit kung saang lugar yan. Opo. At gano'n nga, yung tatawid sila, at habang tumatawid sila ay merong unos na dumarating. Opo. Tapos sabing gano'n, hinampas ng malaking Malaking unos, alon. o yung mga alon, yung bangka. At yung mga alagad, yung alalang-alala, tapos nakita pa nila itong si Jesus na natutulog. So mahimbing na natutulog. Kaya nag-alala yung mga alagad. Sabi niya, hindi ba ninyo alintana? Parang pinapagalitan ba nila? Si Jesus, yung lulubog na tayo. Yung, baka may mangyayari na sa atin. At si Jesus ay bumangon at sabi niya, tigil. Tapos yung malakas na ingay ng alon ay tumahimik ka. Opo. At sabi ng Panginoon, nung napatigil na yon, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? At yung mga alagad na bigla, sino talaga kaya ito na pati yung malakas na unos, yung Hangin at yung ng dagat. hangin ay sumusunod sa kanya. Kasi ito po yung pangyayari, at ito pong nangyari na ito ay isa po sa tinatawag na milagro na naganap sa buhay ng ating Panginoon, na naranasan nila. At mamaya siguro, mag-enumerate po tayo ng mga miracle stories pa ni Jesus. Para, napakahalaga kasi ito, para kamanghaan natin siya, yung pagbiliban natin siya. Opo. So, kaya minamahal na mga kapatid, huwag mo po kayong alis, samahan po ninyo kami sa talakayan na ito, sa pagninilay, sa panalangin. Magbabalik po ang programang Manalig ka. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba,
man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata, na mahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon ko, Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos ng mga di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata, na mahal kita. Mahal kita. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Nandito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, si Raniel Soriano. Seminarista din pong Kapampangan pero po bisita po, si Ferdy Ducot po. So, yun. So, isang Ilocano, dalawang Kapampangan. At yung kasama nga po natin doon sa technical ay Panggalatot. Si Brother Frankie. So, maraming salamat po at sinasamahan niyo po kami sa programa na ito, ang programang Manalig Ka. At kanina nga po ay nakita natin ang isang tinatawag na pangyayari na milagro sa buhay ng ating Panginoon na napakadali po niya na pinahinto yung unos, yung malalakas na alon nung nangangamba po yung mga alagad. At napakahalaga po ito na maunawaan natin na itong Panginoon na ito ay may mga miracle stories upang ano na yon, yung pagbiliban natin siya. Opo. Kasi nga napakahalaga po yon na makilala po natin yung ating Panginoon na makapangyarihan, na talagang nagagawa niya yung mga miracle na ganyan sa buhay natin. Siguro maganda, mga brothers, meron ba kayong mga naalala pa ng mga miracle ng ating Panginoon na nakakamangha? Opo, Father, siguro po yung pong pinakaunang ginawa niyang milagro, yung pong sa dinadasal po natin sa Luminous Mysteries, yung pong second Luminous Mystery, parang yung the first miracle at the wedding at Cana. Nung pong yung tubig ay ginawa po niyang alak doon po sa kasalan sa Cana, Galilea. So, yun po isang pinakauna po niyang milagro ayon po sa ating kaalaman. Meron pa, Father, yun nga pong multiplication of loaves, yung pong pinakain niya po yung Almost 5,000. na puro lalaki, hindi pa kasama yung mga kababaihan. Napakarami, Father. Yun din po, siguro yung pong, kung maaalala po natin, yung naglakad po siya sa tubig at inakala po siya ng mga alagad na po. Kaya ko yun, brother. Oo. Kaya lang, patigasin mo muna yung tubig. Yellow. Yelo na siya. Pang ice skating po pala kayo. Skating, ano. Yun po, hindi lamang po 5,000, meron pa pong istorya na 4,000 naman po yung Another kanyang... ibang miracle. Opo, napakarami. Brother Ferdy, ano pa ba yung mga alam mong miracle stories? Siguro yung pinakasikat, yung binuhay niya yung patay. Si Lazarus. Lazaro. Yung pinakamatalik niyang
kaibigan. ano. Oo. Tapos meron pang bata, ano? Yung pong sa Widow of Naim, yung nakita Ayun, niya po, oo. may inililibing Nilibing. yung bata, binuhay niya po yung patay. So actually maraming miracle yung ating Panginoon, ano. Yun na lang yung kanyang muling pagkabuhay. Ayun Hindi po. ba yung namatay tapos muling pagkabuhay. Kaya nga mga misteryo pag dinadasal natin yung Santo Rosario, di ba? At hindi lang nung muli siyang nagabuhay, yung misteryo pa na pag-akyat niya sa langit. Hirap nun, ano? hindi hindi kaya ng tao yon. So, ito nga po yung mga nangyari na tinatawag na mga milagros sa buhay ng ating Panginoon. At kanina, brother, nung nagninilay tayo, ano, yung maganda rin na magkaroon kasi nga pag yung milagro lang yung pag-uusapan natin, pwede nating sabihin na ano ngayon kasi kaya naman niya talagang gawin, di ba? Dahil Diyos naman siya. Opo. Ngayon, papaano kaya na maging akma ito sa ating buhay? Kanina meron kang pagninilay, yung may mga simbolo dyan, di ba? Opo. Ikinukwento pa rin nila itong pangyayari na ito, itong event na ito. Pero more on kung ano yung aral na makukuha natin. And of course, yung una, yung aral din na talagang kamanghaan natin yung ating Panginoon dahil nga sa kakayahan niya na gumawa ng milagro sa ating buhay. Pero kanina, brother, di ba may mga interpretation, yung mga pagninilay na, limba yung alon, yung bangka, yung mga ganon. Ano yung mga binabanggit mo kanina? Unang-una po, Father, dun po sa mga parang may mga symbols dito po sa ating kwento. Unang-una po, Father, yun pong nagsasalpukang alon. Wow. O yung pong malakas na bagyo. Ito po parang inilalarawan po nito yung pwersang hindi tatanggap at kakalaban sa mabuting balita tungkol kay Heso Kristo. Parang ito rin, Mga Father, ito pwersa, po no? yung mga problema na tatahakin ng mga tagasunod ni Tagasunod ni Kristo. Kristo. Kapag sumunod ka kay Kristo, sigradong Maraming alon. opo, nagsasalpukang Oo nga, alon. maganda siguro pag-usapan muna natin ito dahil kung minsan kasi yung mga lumalapit na naglilingkod Lingkod sa sa simbahan, palaging tanong nila yon kung bakit nung malapit na ako sa Panginoon ay lalo namang dumami yung aking problema. Yun nga po. At yung iba naman, sabi ng iba, anong dumami ang problema? Naging dagdag ka nga sa problema. Mas mahirap po yata yun. So yung nangyayari yung palagi yan merong kalaban Opo. may puwersa na talagang nilalabanan kung ano yung mabuti. At ito nga, yung buhay nga daw natin dito, yung may warfare na nangyayari, yung laban ng masama at mabuti. And of course, kapag nasa panig ka ni Jesus, makikita mo na maraming sumasalungat. Mga ganoon, maraming salungat kapag kasi bakit maraming sumasalungat? Kasi hindi naman lahat ng tao ay para sa kabutihan. Halimbawa, gusto mo kapayapaan, hindi naman lahat ay puro kapayapaan, kaya isasabotage nga nila kung anong kapayapaan, di ba? Halimbawa, katarungan, hindi naman lahat ay para sa katarungan. Hindi naman lahat talaga ay para sa kabutihan. Kaya mararamdaman mo na maraming alon sa buhay. Siguro hindi lang yung mga ganun na klaseng mga alon kundi yung mga personal problem mo din na nararamdaman, mga pagsubok, di ba? Mga pagsubok, yung mga Opo. alon. Yung alon sa dagat na mararamdaman mo na may mga alon-alon na nararamdaman ka sa buhay mo talaga, yung mga ganun. So, yun. Kaya napakahalaga. And then, ano yung interpretation? Yung bangka? Parang Opo, ang bangka, Father, parang ito po yung sumisimbolo sa simbahan, Father, na tayo pong mga miyembro ng simbahan ay para pong tayo nakasakay doon sa bangka. Tayo At naglalayag. pinamumunuan Lalayag. ng Papa, ni Pedro, ang kanyang pamumuno ay dumaraan po ng napakaraming pagsubok. Parang ito pong bangkang ito ay laging sinasapol ng mga malalakas na alon. At napakarami pong pagsubok lagi ang dinadanas nitong bangkang ito.
At madalas, Father, parang katulad po ng nangyari dito sa Ebanghelyo, yung pong mismong mga nakasakay sa bangka, parang meron din pong hindi pagkakasunduan at hindi pagkakaunawaan. Lalo na po, Father, nung makita po nila si Jesus na sila po ay abalang-abala siguro paano po nila ibabalance yung bangka nang hindi sila tumaob. Tapos makita nila itong master nila, si Jesus, natutulog lang dun sa isang tabi. So parang may di rin po pagkakasundo sa kanilang kalooban. Ayan, ano. Pero napaganda rin, siguro idugtong na natin yung reflection dyan. Makikita mo na yung Panginoon nung nandun na sila sa kalagayan nga na talagang may kapagsubukan, makikita mo yung pinatigil niya, no? Opo. So, kaya siguro napakaganda rin na pagnilayan yon na kahit may mga kapagsubukan, may mga alon, ay huwag matakot. Kasi bandang huli, sinabi rin ni Jesus yun, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At ito yung tinatawag na makakaalpas tayo sa takot na yon. Yung susi pala doon, napakahalaga yung pananampalataya sa Diyos. Kasi everyday we encounter naman talaga na parang natatakot tayo. Lalo na kapag yung isusulong mo talaga yung para sa kabutihan. Ay, opo. Kung minsan nga yung plano mo, di ba, natatakot ka. Si Brother Perde, halimbawa, kung may plano siya na Talagang malaking plano pa. may plano, pero kung minsan natatakot ka. Dahil kung minsan may kokontra, di ba? Opo. Totoo po yan. Pero yun nga siguro yung napakahalaga, yung faith talaga dyan, at kung hindi mo naman masundan yung plano mo na alam mo, lalo na kung ito ay yung alam mo na kalooban ng Diyos, parang hindi ka naman masaya. Mababagabag ka rin. Opo. Magiging pagkabagabag naman yung takot mo. So, yon yung mga ganun na kwan. At yung pang nararanasan natin palagi, kapag nasa level ka na ng faith, talagang may takot, may pagkabagabag, pero yung napakahalaga ay yung i-handle mo ito with faith para hindi ka matakot talaga. Alam niyo, ngayon nga po ay naka-t-shirt ako ng Wow. Be brave. Be brave And make a difference. So, ito rin po yung panawagan ng Panginoon talaga. Ba't kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig talaga? So, napakahalaga na palalimin po natin yung faith natin para kahit dumating man yung mga takot na yan, ay ma-overcome natin palagi. So, napakahalaga po yun. Yun po yung mga pagninilay po namin, yung nangyari nga po dyan po sa Ebanghelyo. Pero gusto po naming ibalik yung tinatawag po na miracle story nga po ito. At napakahalaga rin po siguro yung kuminsan kasi naririnig mo pa rin na may milagro pa ba? Lagi pong tinatanong yan. Lalo na sa panong kasalukuyan, palaging tinatanong, uso pa ba? Ayun. Uso pa bang milagro? Uso pa bang forever? May forever pa ba? Ganun. Parang yung forever, milagro din. Oo, milagro yun pag nag-forever. Siguro po, napakahalaga rin na maging aware tayo na nangyayari pa rin yung milagro. Alin siguro, halimbawa ako, sige nga, tignan nga natin yung kapaligiran natin, brothers. Ako, may kanta nun it's a miracle, yung ganun. Pag nakarinig ka daw ng baby na umiiyak, yan ba kasi silang na sanggol. Every time. Isn't it a miracle? Mga ganun, di ba? Ano pa yung mga nakikita? Siyempre, bakit hindi milagro yon? Dahil milagro ng buhay yan eh. Pwede namang wala yung baby na yun, di ba? At ako nga mismo isang milagro, di ba? Pwede namang walang Bong Romano. Pwede namang walang Brother Purdy. Walang Rainiel. Pero totoo nga, no? Bakit meron ka? Napakalaking milagro yan. Opo. Na sana ma-recognize mo na isang misteryo, isang milagro na ginawa ka ng Diyos sa buhay na ito. So ano pa yung mga nakikita nyo ng mga ordinary? Parang i-catechize natin yung mga kasi Opo. minsan sabi nila wala na daw milagro. Ako po, Father, siguro po sa sarili nating katawan. Tignan po natin yung puso natin,
kung tumitibok ng walang hinto, hindi tumitigil. Oo. At yung po siguro, yan po, linggo na naman. Pagkagising natin, nagising pa tayo ng linggo. So siguro napakalaking milagro po Milagro, yan. Hindi po tayo katulad ng mga machines na turn off, turn Oo. on tayo po. Mga Grabe, walang ano? pahinga. Yung miracle yan. Ano? Paano kaya kung ma-turn off yung puso mo? Wala na po. Papahinga ka na. Rest in peace na. Yan ang tinatawag na walang hanggang ano. Kaya dapat pag nagising ka kinabukasan, no, pasalamat ka agad, Lord. It's another miracle. Buhay pa ako. Opo, yun. Parang yung, siguro Oo. recognize po natin na pagising natin, hindi yung bugnutin tayo, yung agad nagagalit tayo. Kaya naman kung pagising usually, di ba, iniisip natin yung ano bang una nating gagawin. Kakain ba ako? Maglilinis ba ako? Siguro yung first thing na gagawin natin pag gising natin, recognize natin na nabuhay tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Oo nga, nakakonsensya kung minsan yan, no? Kasi kung minsan pag magigising ako asan yung cellphone ko? So, yun, ano? Siguro nga po, yun po yung napakahalaga. Yung recognize na eto na naman yung Panginoon, binigyan pa pala ako ng buhay. Yung gano'n, no? Tapos, of course, yung creation niya, no? Ay, opo. Kung minsan kasi hindi na natin ina-appreciate yung tinitirhan natin na mundo. Pero mo nakalutang lang, di ba? Nakalutang sa walang hanggan. Bakit sa walang hanggan? Kasi walang hanggan ang Diyos. Bakit nakalutang lang yung mundo na yan? Para sana maunawaan mo na nabubuhay ka lang sa milagro at awa ng Diyos. Ano? Opo. Yung halimbawa, yung nga, yung mga creation niyan, yung araw, di ba? Ako palagi kong kinakatikais yan. Hindi ba nyo nakikita na milagro yan, mga ganun? Napakalaking apoy yan na, pero mo, 24 hours na nasusunog. Hindi na ubos, di ba? Hindi ba yung apoy napakadaling yung maubos, di ba? Yung ganun. Pero ito, nananatili na apoy na nasusunog, ano? Continuous yan, ano? Na nasusunog. Lumiliit din ba yung araw? Meron din pong panahon na mauubos siya, pero tingnan niyo po, billion of years bago siya Tingnan mo, yan ang tuluyan. milagro. Biro mo yun, ano, yung billion of years na ganyan na paano nangyayari yun? Apoy yan na Di maubos-ubos. maubos. Tapos yung hangin. Ay, opo. Sa ibang planeta naman walang hangin, ano? Walang Parang iba po yung components niya na hindi mo mabubuhay yung mga human beings. kagaya sa moon nung nakapunta doon, walang hangin yata yun, ano? Mga ganun, no? Tignan mo yung mga milagro na yan. Kagaya nung hindi ba ang tagal nating naghihintay ng ulan? Opo. Ipinapanalangin, Panginoon, bigyan mo na kami ng ulan. Tapos makikita mo nga yung ulap, nagkakaroon na ng ulap. At believe ka sa ulap na yan, pero mo, kukuha yung Diyos ng tubig sa baba, ilalagay niya sa taas. Tapos ibabagsak niya. At yun yung nagiging ulan. At bakit gagawin niya yun? Kasi hindi naman tayo pwedeng mabuhay kapag walang ulan. Sabi ko nga paano kaya kung uulan na lang December? Ay, tuyong-tuyo na po siguro Mangyayari tayo. yan. Maraming magugutom at mamamatay kapag ganun po. Oo. So, kaya ito po yung pinagninilayan po namin. Maging aware po tayo na yung milagro ay nandyan. Ang napakahalaga po ay ma-realize natin. Makita natin yung kamay ng Diyos na nandyan sa kapaligiran natin. Na siyang nagmi-maintain, siyang nagbibigay ng buhay sa atin. At hindi lang yan. Pag nagtanim na naman tayo, makikita mo yan na lalaki na naman, tapos mag-aani na naman tayo. Kaya bang gawin ng tao yun, di ba? Yung magpabunga, hindi. Magtanim lang, tapos pero ang nagpapabunga pa rin yung ating Panginoong Diyos. Kaya yan po. Kaya naman tayo, na mga Kristiyano, ay tinuturuan yung mga magsasaka talaga sana na magsimba o magdasal bago kumain para makapagbigay ba ng ma-recognize yung tulong ng Diyos yan palagi sa ating buhay. At sana makita pa rin natin ng mga milagro yan. So, yun po yung
pagninilay natin sa unang bahagi at itutuloy pa rin po natin ito. Huwag po kayong alis. Magbabalik pa rin po ang programang Manalig ka. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. For Him alone are we justified. In staying with our love are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. For Him alone are we justified. In staying with our love are we Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang nag-iisang Bong Romano na paring Ilocano. Si Father Bong po. Andito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, si Raniel Soriano. Ako pa rin po yung bisita niyong seminarista galing Pampanga po, Freddy Ducot. Maraming salamat po at nandyan pa kayo. At paalala po, linggo ngayon, sana po ay simba po tayo. Opo. Oo, napakalaga po yung magsimba dahil hindi po sapat na nakikinig lang tayo sa ganito na pagninilay. Ano? Dagdagan po ng pagsisimba at napakarami pong mga misa kapag araw ng linggo, kapag hindi po kayo nakapag-attend sa simbahan. Meron din sa mga barangay, brothers. Opo, napakaraming mga At barangays kung po. hindi yung pareng pupunta, yung mga authorized, yung mga laiko ministro, no, nagbibigay ng Bible service with communion. Kaya kung may time, hindi, dapat may time pala. Opo, No? marami po silang time. Oo, dapat maraming time para sa pagsisimba. So kanina po ay pinag-usapan po namin yung mga miracle stories. Alam niyo, one time po merong nagbalik handog, nagbigay po ng palay, 5 kaban. At nagtataka ako kasi
sa pagbabalik-handog ng ganon, pag ganiyan, pwede namang isa lang, kaya dalawa, o kaya tatlo. Pero nakakatuwa kasi nagbigay siya ng 5. At sabi niya, kasi Father, na-recognize ko yung kabutihan ng Diyos, yung milagro niya. Biro mo, pwede lang naman akong umani ng 100. Okay na yun, sabi niya, sa 1 hektarya. Pwede naman din akong umani ng 110. Pero biro mo, umani ako ng 120. Kaya nagbibigay ako ng 5. Sabi ko sa kanya, sayang, sana ginawa mo ng 10 kasi pwede naman palang umani ka lang ng 110. So pero yung maganda, yung na-recognize niya yung kabaitan ng Diyos na milagros sa buhay niya. Siguro baka pwede rin kayong magkwento, baka mayroon kayong mga karanasan na gano'n, na mga miracle na minsan di na natin kinoconsider ng mga milagros sa buhay natin. Siguro, Father, yung pong titignan din natin, yung pong mga simple blessings na natatanggap po natin na malaking milagro. Halimbawa po, ngayon po, ay napakarami pong graduate nung nakaraang March, April at saka May. Siguro po yun, may tuturing na nating napakalaking milagro na Milagro, no? nakatapos ka sa iyong pag-aaral. At lalo na po, Father, siguro yung mga pumasa ng board exam. Yeah. Yan, kahirap-hirap Ay, pero yun nga. Kasi- napili ka, binayaan kang pumasa. Kaya Pero pala mga- dumarami yung mga tarpaulin sa kalsada sa mga pumapasa ng board exam. Yun nga rin po, Father, mayroon po akong narinig, Father, yung pong mga namamanata. Yung pong yung lately po yung narinig ko po, yung humihingi po ng anak. So yun po siguro, simpleng, Oo. tingnan mo, sumasayaw-sayaw ka lang sa Obando. Kaya sa Tapos, Santa Clara. oo, humingi ka ng dasal sa mga madre sa Santa Clara. Hindi naman sila nabubuntis, pero yung mga pinagdadasal nila nabubuntis. So siguro po napakalaking biyayang maituturing na po yung mga yon. Basta ko yung hinaluan mo ng faith, Opo, basta may na merong pananampalataya magaganap ka. talaga. At sabi nga ng Panginoon, sabi nga niya dito, wala ba kayong pananalig? Kaya pwedeng maganap lahat kung meron talaga tayong tinatawag na pananampalataya at pananalig. At sana makita natin yung mga ordinaryo na mga nangyayari sa buhay natin, na ma-recognize natin na yung mga blessing na yan ay milagro talaga ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, minsan ngayon, nakakatuwa ako, nainggit sa kanila kasi kung minsan kukwentuhan ka, Father, alam mo, dati meron akong sakit na mga bato, ganyan. Opo. Nakaka-relate po yata. Oo, tapos sabihin nila, bigla na lang natanggal. Anong ginawa mo? Yung kan lang, Father, yung simple na mga herbal, tapos maraming panalangin. Bakit ako hindi natatanggal? Sabi ko ganyan, baka hindi kayo nananalangin, Father. Pari pa naman kayo. So, yun, yung mga ganun po na ma-recognize natin, talagang tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Yung mga blessing na yan, no? Yung na makita mo na hindi lang nagkataon kundi talagang nangyari sa iyo na ma-recognize mo na kumikilos sa buhay mo yung Panginoon. At hindi lang yan, dahil napakahalaga rin kung minsan yung makita natin yung mga conversion ng tao. Napakalaking mga milagro yan. Mga nagbabagong buhay po. Oo. Yung mga nagbabalik kay Lord. Kaya minsan makakarinig ka, alam mo yung kapitbahay ko, hindi dating nagsisimba yan, pero ngayon nagsisimba na, milagro. Wow. Kaya magbigay nga kayo ng mga milagrong ganon, mga conversion. Opo, siguro yung pong kung matatandaan ni Brother Ferdy, sikat na sikat sa Pampanga, yung nagbibigay sa atin ng recollection. Tatandaan mo ba yon si Yung Bing Bong Crisolog ba yon? Oo. Alam mo ba yung kwento noon, Brother Ferdy? Yung hindi ba dati parang kinukwento niya, parang leader siya ng mga gang-gang na kung bibilang mo, napakarami niyang pina-abort na mga bata, masama talaga ugali niya. Tapos ngayon, recollection master na siya. Siguro yun po yung talaga yung nakita mong may conversion na living by example na makikita mo dahil siguro, Father, hindi natin ma-explain ito paano ba yung pangyayari sa buhay nila ba't bigla may shift na mula sa magkamasamang ugali, bigla-bigla ay mabait naman.
siguro conversion po talaga, change of heart yung nangyayari Pero sa kung minsan kanila. maririnig mo, yung, nung nakilala ko yung Panginoon, gano'n Opo. sila, no? Kaya tama, talagang may aspeto ng faith kay Jesus, ano. At ganoon din, kung minsan nga po, yung mga kami nagtataka rin, may mga co-workers kami na mga lay ministers, na makita mo talaga yung buhay nila ay dati walang pananampalataya, dati gumagawa ng mga masama. Pero ngayon makikita mo yung paghangad nila talaga na yung buhay nila na isabuhay yung pananampalataya. At hindi lang yon, yung biro mo yung parang kung minsan makaka-encounter ka ng lay minister at meron nga tayong na-encounter, no, brother, Opo, na opo. pati buhay niya, kaya niyang, sabi niya, hindi ako takot na ibigay yung buhay ko para sa kabutihan, para sa pananampalataya. Napakalaking mga milagro yun, ano, sa buhay ng tao. Yung tinatawag na pagbabago talaga sa buhay ng isang tao dahil tinanggap niya yung Panginoon sa buhay niya. Kaya gumagawa ng milagro talaga yung Panginoon niya, no? Opo. At napakahalaga po yung tinatawag na cooperation ng tao. Yung pagiging bukas mo para yung Panginoon ay magtrabaho talaga sa iyo. Minsan nga po yung ginagamit niya tayo o ibang tao para patuloy pa rin yung mga milagro na nangyayari. Siguro kung natatandaan ni Brother Rainier nung last March nung nagbigay ng recollection si Among Bong sa Motherhood Council Seminary sa Pampanga, yung binigay niyang, yung programa sa parish nila, yung Katoliko akong Yung Katoliko Oo, babahay-bahay. kasi sabi nga niya, kapag nagpupunta sila sa isang barangay, then sasabihin ng tao, wow, milagro to kasi dati nagwiwetang lang yung bumibisita, ngayon pari na. Yung mga simpleng gesture na yun, na ang tawag doon, tayo mismo, nagiging milagro tayo sa iba. Naalala ko, Father, last time may DK po dyan sa Rangayan, yung Damayang Kristiyano, may BEC. Sabi po niya, ang pinakamalaking ibinunga sa akin ng DK ng Damayang Kristiyano ay yung hindi na po kami nag-aaway ngayong mag-asawa. Ba? So, dagi po daw sila. Para po silang talagang nagbabangayan. So, para po silang, yung mga anak nila, sabi nila, parang nanonood ng pelikula pag nag-aaway yung mga magulang nila. Tapon dito, basag doon. Tapos pinapanood sila ng kanilang anak. Mula daw po hindi naman po biglaan na nagbago yung, dahil po sa pagsasama niya dun sa Damayang Kristiyano, parang unti-unti po nag-iiba yung ugali niya na hindi na mainitin yung ulo, hindi na po siya bugnutin, at hindi na po daw sila madalas mag-away mag-asawa. So napakalaking milagro na yun, ano. Kaya nga yung binanggit ko kanina, brother, katuglong nito, yung dati daw hindi sila nagsisimba, pero buhat nung dinalaw sila ng kanilang parish priest, ayun, dumami yung nagsisimba sa parokya. So yung yung makikita mo minsan yung pagbabago ng mga tao, no. Halimbawa yung banggitin ko na yung pangalan si Brother Bong, Brother yung lay Bong. minister. Biro mo, minsan tinitignan daw siya ng asawa niya. Hindi siya makapaniwala na itong asawa ko na ito ay nagbago ngayon ay lay minister. Opo. Na biro mo, yung kasing brother na yon, araw-araw yon, sabi niya sa akin, hindi ako magpakali, Father, kung hindi ako mag-house to house na mag-evangelize na pag-uusapan yung Panginoon. Kaya everyday yon, umaalis sa kanila. Pupunta sa isang bahay, kung ano ng mga bahay pinupunta niya, ikukwento lang niya si Kristo o manghihikaya. Kaya kahapon, nung anong araw ba yun, nung na-meet ko na naman siya nung Merkoles. Opo. Nandun ako sa isang barangay, nandun din siya. Meron pala siyang mga nire-recruit na naman, o pinag-uusapan yung tungkol sa pananampalataya. Mga ganun. Tingnan mo yun, no? Biro mo yung makita mo yung isang tao ngayon, yung pinagkakaabalahan ay yung para kay Jesus, yung ganun. Kaya yung mga nangyayari nun sa gospel, sa Bible, katulad ni St. Paul, di ba? Pakita yung milagro na yun, yung nangyari sa kanya dati na nagpapapatay siya ng mga Kristiyano, nagpapapersecute. Pero nung na-convert
makita mo kung paano niya na pinakilala yung ating Panginoon. Kaya lahat pala po tayo ay pwedeng instrumento ng tinatawag na milagro ng Panginoon. Napakahalaga na makilala natin yung sarili natin na pwedeng instrumento tayo ng ating Panginoon. Kaya siguro yung hamon natin sa mga bahay-bahay, pwede o bang gumawa rin kayo ng mga milagro nyo? At yung milagro na yan ay una, yung tinatawag na conversion. Sana marinig nyo one time, sabi nung nanay nyo, yung mga kabataan, ay milagro, Father. Yung anak ko nagsisimba na. Milagro, Father. Yung asawa ko ay hindi na naglalasing. Milagro, Father. Yung anak kong babae umuwi na ng maaga. Alam mo, pwedeng gumawa ng milagro, ano? Opo. Yung mga bagay-bagay na gano'n na pwede natin gawin. Of course, ito rin po napakahalaga, yung sana may kamalayan nga po tayo palagi na yung may nangyayaring milagro. Yung mga ordinaryo na mga milagro na yan, yun yung mga hinahanap natin. Kasi pag hindi mo makita yan ng mga milagro sa buhay mo, ay hindi mo rin mararamdaman o hindi mo makikilala na yung Panginoon ay kumikilos pa rin. At yun yung napakahalaga. Yun siguro yung napakahalagang milagro, yung makita mo talaga na itong Panginoon na ito ay nandyan pa rin na kumikilos. Kasi yung hinahanap ng tao ngayon akala nila meron pa bang Diyos? Meron pa bang milagro? Kaya nakakapagtaka, no? Minsan na itong mga tao na ito hindi nila maramdaman na kumikilos pa rin yung Diyos sa buhay natin. Ito nga po, kaya ang ginagawa natin every Sunday ay pinapakinggan natin yung Ebanghelyo. At yan, napakalaking milagro yan, di ba? Yung Ebanghelyo, biro mo, nangyari yan 2,000 taong mahigit na yung nakaraan. Opo. Pero meron pa ring milagro, meron pa ring impact na nangyayari sa buhay natin sa kasalukuyan. Kaya tingnan mo yung milagro na yan, yung impact ng ating Panginoon. Kaya sana po, ang susi po dito sa pagmimilagro po natin ay yung pananampalataya sa ating Panginoon. Never na makilatis mo yung milagro kung walang pananampalataya. Tignan mo, di ba? Kahit sa mga miracle na nangyayari sa atin ngayon, di ba? Kung minsan yung apparition ni Nanay Maria, Sinang Maria, mga apparition niya. At bakit nangyayari yung apparition na yan sa mga Catholic? Hindi nangyayari sa ibang sekta. Kasi tayo yung merong pananampalataya. Tayo yung merong debosyon kay Inang Maria. Kaya tingnan mo, yung pagpapakita niya sa Portugal. Ano pa ba yung mga lugar? Ayun pong Fatima. Sa Fatima. Lourdes sa France. Very recent, Father, yung pong ibinabalita, yung pong sa Medjugorje, na magdidesisyon na daw yung Pope kung ito ba'y talagang authentic. Opo. Meron pa ngayon sa Japan, di ba? Yung Our Lady of Akita. So, tingnan mo yung mga blessings sa atin ng mga Catholic. And not only that, no? Yung kasi tayo naniniwala sa Eucharist, meron din mga miracle na nangyayari, di ba? Yung anong pangalan ng mga Eucharistic miracle, di ba? Yung pong sa Lanciano, Italy. Ayun mga ganun, yung talagang pinapakita na nagiging totoong flesh yung katawan. Kaya napakarami po na mga milagro na nangyayari pa rin sa kapaligiran natin. And of course, pasalamat po tayo sa Panginoon. At sana itong mga nangyayari na ito ay lalong talagang makatulong para lumalim yung pananalig natin sa Diyos. So mga minamahal na mga kapatid, magbe-break muna po tayo at wag muna po tayong alis. Makikinig po tayo sa isang magandang awitin. Magbabalik po ang programang Manalig Ka.
Since the sea in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. And Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of love. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. In the power of your love. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring taga-Italy. Ilocano po, Father Bong Romano. At si Raniel Soriano po, ang seminaristang Kapampangan. Pwede dukot po ang bisita nyo ngayong araw na to. Kapampangan din po. So maraming salamat at sinamahan tayo hanggang matapos ni Brother Ferdy. Kapatad. Oh. Ay, brother, batiin mo yung mga kapatad pala natin, mga nakilala mong mga kapampangan mo na. Opo, maya payabak po ka rin hanggang makiramdam king kikatamong programang Manalig Ka. Dito pong taga-Rangayan, taga-Candaba pala. Wow. Ang poporeng taga San Jose, Kapampangan na laging makiramdam king kikatamong programa istong aldoning Domingo. Wow. So, mamaya ay ituloy mo yung pagbati, brother. Opo. Okay. So, maraming salamat po. Tayo po ay nagnilay sa Ebanghelyo ngayon. Ito nga po ay tungkol sa miracle story ng ating Panginoon, yung pinatigil po niya yung unos. So, sumunod sa kanya yung unos. Nagulantang yung mga alagad. At may mga pagninilay nga po tayo dito. Yung una yung nga po yung alon sa buhay, maraming unos. Pero pagkasama natin ng Diyos ay huwag po tayong dapat na matakot. And then, tinignan din po natin yung mga ordinaryong milagro kung minsan na hindi na natin nakikita. Halimbawa yung mga kalikasan na yan, yung mga blessing na natatanggap natin. And of course, yung mga malalaking mga milagro kung minsan na hindi natin nare-recognize. Yung mga conversion ng tao, pagbabago ng tao. Dati hindi nagsisimba, ngayon nagsisimba na. Dati ayaw gumawa ng mabuti, ngayon ay puro kabutihan na yung kanyang ginagawa. Dati hindi marunong mag-alaga ng kanyang kalusugang pangkaluluwa, pero ngayon ay talagang nag-aalaga ng kanyang kalusugang pangkaluluwa. So marami pong mga pangyayari sa buhay natin na makikita mo na talagang inuudyokan tayo ng Diyos para magbago. At ito po ay mga
milagro na nangyayari sa ating buhay. So sana po patuloy pa rin na makagawa po tayo ng mga milagro sa bawat tahanan natin. Makilala natin ang kabutihan ng Diyos palagi sa ating buhay. Amen. Amen. At ngayon po yung itutuloy yung mga yung last message and pagbati, brother. Siguro po ang message ko po sa atin, tayo po mismo ang milagro na po ng Panginoon. Ayan, no. Kaya kung tayo po ay naranasan nating maging milagro ng Panginoon, sana ay tayo rin po ang maging instrumento para makita din po ng iba na gumagalaw po ang kamay ng Panginoon sa pamamagitan po natin. Yan. At yun po, Father, binabati ko po ang lahat ng parishioners ng San Sebastian Parish ng Science City of Muñoz. Lalong-lalo na po datang Kapampangan, Ken, ang po pwedeng makiramdam king palengki ning San Jose a Kapampangan mo rin. Oh, wow. Brother Purdy. Yun nga po, yung siguro yung panghuling i-share ko tungkol yung pinatugtog kanina, yung wag kang mangamba. Parang sinasabi sa music na wag kang mangambang gumawa ng mga milagro sa buhay. Parang relate ka dyan, brother. Nakarelate agad eh. Yun nga po kasi sa panahon ngayon, parang yung pinag-uusapan nga natin na parang hindi na natin pinapansin o di na uso yata yung mga milagro. Pero yung gospel natin ngayon, pinapaalala na wag kang mangamba. Kaya mong gumawa ng milagro. Sabi nga ni Father kanina, makipag-cooperate ka kay Lord. Yan nga po. Ayun, binabati ko po lahat ng mga Kapampangan na taga San Jose ba? San Jose, San Jose? taga Muñoz, at lahat Muñoz, ng tagapakinig ng Manalig. Actually, kanina nga papunta ako ng Muñoz, ang dami kong kasabay na Kapampangan sa jeep papuntang San Jose. Talaga pala Wow. madami palang Kapampangan dito sa Nueva Ecija po. Kaya sana po makarecruit din po kami ng mga magpapari na manggagaling sa Pampanga. Wow! Dahil Ayan na. nagmamigrate yung mga Kapampangan dito, kailangan mga paring Kapampangan. Wow, basta po tatanggapin. Opo, basta tinatanggap po. So, ako po ay binabati ko po yung mga taga Villa Isla na magdiriwang ng kanilang kapistahan sa June 29. Wow. Talagang pinapaganda yung simbahan ngayon. Maraming salamat. Tumutulong talaga yung pamilya ni Ate Maylene. Ayan, sa Cayman Island. Oo, ang daming milagrong ginagawa ni Ate Maylene. So, gustong ihabol na maganda yung altar nila. At pati yung ate niya ay kinukulit niya si Ate Joy. Si Ate Kaya binabati po yung mga taga Villa Isla at kita-kita po tayo sa piyesta ninyo po dyan. At ganoon din yung mga taga-Gimba, may mga nakikinig po. Si Ma'am Jean. Sabi niya, sige nga Father, kung babatiin mo ako. Sabi niya. So nandiyan po sa St. John Parish, isa po sa mga leader dyan na nangangasiwa sa ating parokya. So Ma'am Jean, thank you sa pakikinig. And of course, yung kaibigan din, yung magkapatid, yung Kambal. Yeah, very youthful sila. Dahil sa youth tumutulong, tsaka doon din sa buong parokya. So basta pag sinabing Kambal, kakilala na. Code name, Kambal. So yun po, maraming salamat sa mga kamanggagawa na palaging tumutulong sa simbahan. Gumawa po tayo ng maraming milagro. Ipakita po natin na matingkad yung pananampalataya natin. So ngayon ay tatapusin po natin itong palatuntunan nito, itong programang ito sa umagitan po ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat po na patuloy na pinapakita mo ang iyong kapangyarihan, ang pagsikat ng araw, ang pananatili ng mundo na nakalutang, ang pagbibigay mo sa amin ng oxygen, ng hangin upang kami makahinga, pagbibigay mo ng ulan upang kami makapagtanim, pagbibigay mo ng mga biyaya na kailangan namin sa araw-araw. Nawa makita po namin ang mga blessing na ito na yung pagpapala na nanggagaling sa iyo, na mga milagro na kung minsan na hindi na namin nakikilala at hindi na namin napapasalamatan sa mga kabutihan mo sa amin. Sama na maging instrumento mo po kami upang maging matingkad ang pananampalataya. Nawa
tunay na lumalim ang aming pananalig sa iyo. Ang lahat ng ito, Ama, iniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ako pa rin po ang inyong kapatid, ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Pwede dukot po ang iyong bisitang seminaristang galing Pampanga po. Ang inyo pong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Diyos Ti Agnina, kada kayo, am amin, Apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay.